Abisala Pepsters! Hi, my name is Ali. I'm Bernie. And I'm Kim Manalo. And welcome back to another special episode of Pep Live! Ayan, Pepsters, welcome back. Na naman sa umaatikabong chikahan na naman ito for sure. Pero bago yan, gusto ko munang magsabi ng thank you so much sa ating mga viewers and sa mga talagang nagbigay ng kanilang mga komento sa ating recent episode kung saan pinag-usapan natin ang latest na mga kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya, ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Pero break muna tayo dyan dahil ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang mundo na talaga namang dekada ng maraming nakaabang kung ano na bang mga kaganapan din, di ba? At ito na nga ang Encantadia. Ayan. Chronicles Sangre. Yes, Encantadia Chronicles Sangre. Correct. Ayan. So, 2 weeks na ang lumipas, guys. And I think sapat na yon para mapag-usapan kung ano ba ang ating mga kuro-kuro, mga opinion at mga kembot. Sa mga nangyari sa mga episodes. Naku, lalo na sa online, ang dami-daming opinion ng mga tao. Pero ano bang masasabi ninyo sa mga first few episodes? Correct. Actually, yung ganda ka na introduction mo kasi talagang pinag-uusapan siya online. No? Yun talaga yung pumasok sa isip ko when you said pinag-uusapan. Kasi ang daming opinion and mixed reactions kasi yung nababasa ko sa online. So, parang nakikita mo kung yung good and bad. And then, nakikita mo talaga na sobrang engaged yung mga fans na, what you call them? Encantadics, diba? Encantadics. Yeah. Ikaw, Ali? Ako naman, ang tagal ko kasi talaga itong hinintay. Pero kasi 2016 lang yung inabutan ko . So, huge fan talaga ako ng 2016. Madiin siya dun sa Very huge fan. Hindi, doon sa 2016, diniin niya, Kuya Burns. Parang may gusto siyang sabihin sa atin. Well, admittedly, dahil fan ako ng Encantadia. Yung OG, yung 2005, nasubaybayan ko siya. Go, Aliana, sorry. Ayun, nilook forward ko talaga itong 2025 na version. At yung mga first few episode, in fairness, talagang lumevel up sila. Naging premium talaga. Correct. Nakakaloka ang mga effects, ang mga costume, lahat lumevel up. Lumaban din naman talaga. True. Tsaka worth the wait, kumbaga. True. Oo. Ang dami na-excite. Actually, ako sa katulad ni Kuya Bernie, sa 2005 ako mas tutok. And yung 2016, hindi ko na masyado natutukan. Pero itong latest, itong Encantadia Chronicles Sangre, hindi ako super naghihintay nung mga time na na-announce siya. Pero nung papalapit na siya, meron siyang growing anticipation, lahat na precipitation. Meron siyang excitement kahit hindi ako yung fan. Kasi ito na naman tayo ito na naman tayo sa mga brilyante. Yes. Kasi 'di ba yung era ko kasi noon, for sure, si Kuya Bernie din, nung time ng kaputukan talaga ng OG Encantadia, pag meron mga fiesta, di ba? Sila yung ginagaya. So, na-excite ako sa ganung mga eksena. Actually, naging pop culture siya. Kaya nung sinabi mo na, nung in-announce na siya na it's upcoming already, maraming nabuhayan. Kasi yun talaga yung mga fans, yung mga followers ng Encantadia, no? Naka-build talaga siya ng strong following since 2005. So, that's 2 decades ago. Diba? 2 decades, biruin mo, para subaybayan siya. Henerasyon na siya. Ibang henerasyon. Kumbaga ito, offering na para sa panibagong henerasyon. True. And sa nakaraang henerasyon na, alam mo yung super nakaabang pa rin talaga sa kwento. So, ayan, yung mga nangyari sa pilot week, ano ba yung masasabi ninyo? Or meron ba kayong specific scene na talagang tumatak sa inyo, ganon? Ako, spoiler alert. Go, tama. Ang kumurot talaga sa akin, yung death ni Akil at ni Gaia sa mundo ng mga tao. Kasi parang yung scene doon ni Sanya, grabe, kudos din, sobrang galing din talagang umiyak, umarte. And yung line niya na, I love you ka talaga, well, umiiyak. Super, sa akin, for the kurot lang talaga yun. Yung fate niya na yun. Super tragic. But at the same time, like, super galing niya doon talaga. Hanga talaga ako sa kanya. So, second week na yun, di ba? Sorry naman. First week, may parang I think meron siya, first week na nasa Friday ata. Yes, nasa Friday. Nasa Friday, oo. Pero tama, oo. Ikaw, Kuya Burns, para sa'yo ba, yun din yung ano? No, syempre yung opening kasi kompleto sila, di ba? Yes! Yun talaga yung Oo,
wag natin kalimutan yung opening. Kasi di ba yun yung apat? Kasi sila talaga yung kumbaga yung, second generation. Sasabihin ko sana OG, pero sila yung 2016 kasi remake eh. So, dahil nga malaking difference yung nangyari nung 2005 sa 2016 version. So, yung makita mo silang apat, talagang yun ang iconic kasi sa akin. Tapos, syempre, makikita mong kompleto sila. Nung una nga, sabi ko, ano ba to? Yung timeline niya, kailan ba siya? And then, na-realize ko na, ito yung bago magsimula ang lahat. Yes. Ito yung bago sila naging mga sangres talaga na yung, di ba, maririnig mo doon, sinabi nila, parang kinuha nila yung mga brilyante nila from their mom. So parang, ito pala yung simula ng lahat. Correct. So, ako yun. din, actually ako rin, kasi nga, kumbaga ako yung fan, ang angkla ko na sa 2005 pa eh. So iniisip ko, kailan ba tong nangyari tong eksena na to, di ba? Tapos, tama, pinuslit lang nila. And isa pa doon, maliban doon, yung nakipagpuksaan sila sa dragon. Sa dragon. Level talaga din, na-impress din talaga ako. Yes. No, yung special effects. Talagang detalyado. Tapos, sa akin, this is my opinion, kasi ang daming, may mga narinig ako before nung nag-uusap tayo about this, nung pag-open ng week, and then may mga nagsasabi, nababasa ko din na, yung special effects daw is, yung kine-criticize nila, sa akin kasi, na wala naman tayo sa Hollywood nasa Philippines tayo. Hindi ko minimenos yung special effects ng Pilipinas. It's just that, kung ikukumpara mo sa Hollywood, talagang malaki yung difference. But if you will see the special effects nung 2005, 2016, and now, ang laki ng improvement. Doon ako nagfo-focus parang, ang ganda ng transition niya. So sa akin, that's a plus already. Correct. Parang masyado tayong hard to think na ang tagal nila tong ginawa. So parang we have to give it to them din na an effort. And kumbaga yun nga, kung sa linyahan ng mga nangyayari sa Pilipinas, 'di ba? Yung hindi mo masasabing pangit siya. Tama. Hindi mo pwedeng ako na magsasabi. Hindi nyo pwede naman guys sabihin na pangit kasi kita naman natin na in-effortan. Kita naman natin na nag-level up from the previous generations ng Encantadia, 'di ba? So, kung may kakulangan man kasi nga binabasa natin sa Hollywood. Yes. Standards. Oo. Pero Super kung taas ng offering ng standards. local, laban na. Yes. Sobra. As in, yung nag-up nga, tapos parang ang pelikula na yung pinapanood mo tapos nakita mo yung nung kabayo, tapos they turn into their element. May fire, may water, may air, tapos may earth. Parang, wow, ang ganda nung pagkakagawa nun Tapos, yung isa pa na hindi ko mapapalampas, bakit daw lumiit yung brilyante? Kasi kung logic siya, sa akin kung logically, kung titignan mo, nung 2005 and 2016, di ba, ang brilyante naman dapat maliit lang talaga siya. Sa akin ito yung logic ko. Tapos, pag malayo yung kuha, syempre, liliit yung brilyante. So, imagine kung ganun kalaki yung brilyante, parang kasing laki ng kamao mo, ganun pa yung brilyante. Parang, isang tipak na siya. Oo, isang tipak na siya. Diba? So, parang ginawa lang nila na, in a way, nilagyan nila ng rational yung medyo realistic sa mundo ng fantasy. Pero actually, pinupuksa yung brilyante na yan. Ang sinasabi nila ay brilyante daw ng Strepsils, ang brilyante ni Alen. Nakakaloka. At yung sa opening scene nga, may nakita rin akong isang meme na like, despite nung ganda ng effects na yun, hindi yun ang napansin. Ang napansin nila, may bakat pa daw ng mga gulong yung correct. Yung lupa. Ayun naman nakalusot na lang talaga. Hindi na naano. Nakakatawa yun, kasi sa akin, although yun nga, dapat wala. Pero sa akin, makikita mo kung gaano ka-observant, yung tao. Ka-detalyado yung mga viewers ngayon. Di ba? Bantay na bantay. Parang, ito kasing Encantadia, meron silang fans na, paano ba, hindi mo sila pwedeng ma-offend dahil kinalakihan na nila tong storyang to. Ganon. Mahirap kasi marami silang komento, pero pareho naman yung pinanggagalingan Kasi parehong, from the staff and from the viewers, pareho nilang mahal yung storya. Kaya ganun na lang yung pag-criticize nila, pagtingin nila ng, ba't nakalusot to? Ba't ganyan? Diba? Tsaka aminin natin, itong mga ganitong nakakalusot, di ba, it makes the discussion more interesting. Yes. Di ba, sa ibang show nga, yung, di ba, before yung
baligtad daw yung cellphone. So, yung mga ganito na nakakatawa siya, nakakatuwa, na it makes everything interesting. Yes, may curiosity. Oo. Minsan nga feeling ko baka sinasadya na lang eh. In some cases, but not all. Tapos titignan kung mapapansin ba ng viewers. Kung ganun sila ka-keen dun sa Para mga mga Easter details eggs. talaga. Correct. Oo, tama. Oo. Ito naman, bilang nadaanan natin yung mga reactions ng mga tao, meron din syempre maliban doon yung mga memes naman na nabuhay. Na for sure, itong mga atake nating mga viewers online, talagang nag-abang para may makuha silang meme kada episode. At ang isa na nga sa pinakauna kong nakita ay yung kay Kera Metena. Keratin! Ganon. Atake. Actually, nung narinig ko rin yung keratin. Nung narinig ko rin yung yung Kera. ako ang Kera. Ako na ang kikilalanin ninyong Kera. Diba? Keratin din yung naisip ko. Kumbaga, relatability din. And again, it sparks conversation and curiosity. Di ba nga, nakita ko ngayon sa social media, ginamit pa ni Rian Ramos sa isang LGBT event. Yes. Dahil nga nag-meme siya. So ginamit niya rin. Pumatok Viral. siya, pumatok. Oo, yung dialogue niya yun. So nakakatuwa siya. Ali. Yes, binanggit ko na kanina yung entry ko eh. Yung nakita kong meme na brilyante ng Strepsils nga daw. At yung isang part na parang, I think marami nang gumawa. May vids, merong comic strips. Isa na tayo doon. Yes! Saan nila makikita yan? Guys, makikita niyo yan sa aming Facebook page, fab.ph. Yan, tama. Perfect. Kaya dapat i-follow, i-like nyo ang aming mga social media pages. Para updated kayo sa mga memes. Correct. Nag-offer na rin kami ng mga ganyan. Oo. Yes. Maliban doon, ano pa ba yung mga nakita nyong nakakatuwang mga nahuli ng mga viewers sa mga lumabas na episodes na? Yun nga, yung corona ni... Yung corona! Reversible. Ni Karena. Natatawa ako doon pag naalala ko. Feeling ko, mistake talaga siya. Hindi siya sinadya. Tapos, siguro, alam mo naman, pag nagsushoot, diba, siguro nagkakamadalian na, naipatong, tapos hindi na namalayan. Pero ang tanong... Maganda naman. Maganda naman yung crown niya. Like, ako hindi ko naisip na hindi sinadya. Kasi parang feeling ko talaga, multi-purpose talaga siya. Oo nga. Ginawa Ano ba talaga sabi siya ko, hindi para sinadya, di ba? Sabi mo, parang mistake lang na, nagmamadali. Kaya nga, nagkamali nga. So, hindi sinadya. Mistake. Wala siya. Magbabalik po. So, nagkamali nga. So, hindi siya sinadya. Kumbaga ako naman, ang sinasabi ko, kumbaga sinadya talaga siyang ganun siya. Parang made talaga siya para maging multi-purpose. Na pwede siyang Tipid, upside ganun. down. Parang Yes, ganun. Talaga? Okay. Talaga? Akala ko, ikaw, Kuya Burns. Talagang pinag-isipan natin ng corona. diba? Sa akin kasi, mas naglilin toward ako doon sa nagkamali. mistake? Kasi, pwedeng isinuot niya kasi it doesn't look bad Yes. even if it's upside down. So, baka inakala niya na ganun yung Tama. suot. Oo. So, nailisip na lang. Parang gano'n. So, ang magandang conversation, na related dyan, sino ang dapat sisihin? Script continuity? Sino? Hindi para magbanggit pa ako ng mga position. Sino bang dapat sisihin kung gano'n nagkamali na pagpatong nung corona ni Pirena? Sino sisihin? Talagang, sasagutin mo talaga yan. Yes. Sa tingin mo, sa mundo ng production, kanino bang pagkukulang yon, pagkakamali? Teka, tatawag ako. Hello. Buti na lang hindi ako naniniwala na mistake yun. Siya lang sasagot. Feeling ko, kasi inisip ko kung script con, nakafocus siya sa script. Ang script con ba, pati sa... Anyway. Gusto ko yung problema pa natin to. Oo. Tanungin na lang natin yung mga pepsters. Sino ba sa tingin nyo yung dapat sisihin sa pagkabaliktad ng corona ni Pirena? Tingnan natin yun sa comments below. Feel free to comment below sa mga gusto nyong sabihin at mga opinions nyo sa mga pinag-uusapan din namin. Okay, next. Ano pang mga chika dyan sa Encantadia? Ano masasabi nyo naman dun sa parang
fast-paced na pagkamatay nung 2016 characters. Ito Kasi na nga. isa to sa mga super talagang kinikriticize ngayon online. Talaga? Yes, kinikriticize. Ako, parang feeling ko it's bound to happen, pero hindi lang talaga in-expect ng mga viewers na ganito kaaga. Kabilis Kabilis, ganito kaaga. And parang gusto pa nilang, kasi ang tagal nga ang tagal. So na-miss talaga nila itong 2016 Sangre. Tapos ngayon binigay nyo sa amin, titikbakin nyo agad. Parang sila, pinaasa tapos binitin. Ganun. Sa akin kasi, nung nakita ko yon, nung napanood ko siya, tapos ang daming namatay, I can relate to the viewers na namatay kasi nga, these are well-loved characters from before. Yes. And then, ayaw nilang nakikita ng may sad ending, tapos inisa-isa, tapos Yes. yung succession pa, ang bilis usually kasi pag napapanood natin, isa lang. Yes. Minsan nga, isa nga lang, masakit na sa loob eh. Correct. And then yung sunod-sunod pa, parang, ang sakit nga. But tama ka, Kim, nung sinabi mo na it's bound to happen kasi I reached out to some sources. Ang sabi nila sa akin, may rason kung bakit ito nangyari. Pero they cannot divulge anything more kasi baka ma-preempt. So, parang sa akin, mas na-excite ako doon na kung paano mag-unfold yung stories kasi yun ang sinabi sa akin ng reliable sources ko may rason kung bakit. So, Gusto ko yung may source. rason na yun, of course, yung mga rason na yun ang nakaka-excite para abangan mo siya lalo Yes. kung bakit. Naalala ko lang bigla, Kuya Prince, nung nasa film class ako, isa sa pinag-aaralan yan kapag gumagawa ka ng storya, dapat merong isang eksena na mauuga yung buong kwento para mapunta yung karakter sa kung saan siya papunta. Correct. Kasi kung hindi nangyari yon, ano pa yung ilulook forward mo? Right. I mean, kailangan may malaking event na mangyari. May uga event na mangyari. Correct. Para yung tinatayaan mong character, yung sinusubaybayan mong character, meron siyang motivation para gawin yung mga dapat niyang gawin at patunguhan yung mga dapat niyang patunguhan. Galing mo din. Taray. Kasi yung update na nakuha ko, actually, di ba, mix nga yung reactions ng netizens. Pero sa production, sa team ng production, they are very happy of the feedback kasi tinututukan siya. Tapos, sa akin, opinion ko muna before ako mag-add dito sa sasabihin ko. Kasi sa akin, sa simula't simula pa naman, it's about parang pinakita naman ng Jimmy kung sino talaga yung bida dito. It's really the new generation. Hindi yung old one, yung 2016. It's the new ones na dapat sa kanila talaga yung spotlight. So, alam ko na masakit na makita natin yung mga na minahal nating characters na for now is kunwari namatay, napunta sa Devas. Pero yun nga, we have to understand and we have to accept na ang bida ngayon, yung new generation, Yes. hindi yung dati. Tapos, kung nabasa niyo yung post ni Suzette Doctolero, na sinabi niya na hindi raw, parang it's a Encantadia universe. So, kumbaga, ang focus ngayon, kaya nga siya, Chronicles, ang focus yung 4. At sinabi niya dun sa post niya na ang storya ngayon ay umiikot kay Danaya, kay Perena, at saka sa New Sangres. So, yun ang focus natin. Tapos, may mga explanation pa siya doon, basta basahin niyo yung post niya na para mabigyang linaw sa atin kung yung mga possibilities na ilo-look forward natin kasi it's a really big world tapos marami daw pwedeng mangyari. So, parang mabibigyan ka ng hope na hindi siya katapusan Yeah, it's not the end. kung ano man yung napapanood natin ngayon. Baka mamaya, it's a fantasy, baka mamaya yung mga namatay pwedeng mabuhay. Kasi Correct. it's fantasy. Kumbaga walang imposible dito. Oo, correct. kasi nga fantasy siya. Pero add ko lang din, no? Kasi nagbabasa-basa rin ako ng mga criticisms nga sa Enka. Regarding dun sa death ng OG casts, sinasabi naman nila na parang we get it, na parang darating talaga sa point na mamamatay sila because this is not revolving around them na nga lang. Although, ang point naman ng netizens na mga nagsasabi nito is parang these characters kasi are well-loved characters na parang yung death na ganun kabilis na parang sana binild up man lang ng konti. Kasi pilot week parang ilan na agad yung namatay eh. Parang yun lang naman yung pinipinpoint nila na sana parang onting exposure
Ganun, na hindi agad shinig pa. Correct. Oo, yun nga yung pinanggagalingan ng mga super fans na ang tagal nila tong inintay, makita yung mga sangre na gusto nilang makita. Tapos nung nandiyan na biglang papatayin nyo lang ng second week, 'di ba parang pero yun nga hindi na kasi sila, sabihin na natin, hindi na sila yung bida dito. Hindi na sa kanila iikot ng totally yung storya. And exciting siya kasi yung Encantadia that we know of, feeling ko, mas palalawigin pa nila. Yes, oo. Kung ano yung nalalaman natin, yung hangganan ng nalalaman natin sa mundo ng Encantadia. Wow! Alam mo talaga. Ang lalim nun, Diba? Kasi diba, yung explanation ni Mother Suzette, diba, actually yung Devas, hindi pa natin masyadong na-explore. Alam lang natin nga, diba, sabi ni Mother Suzette na alam na natin na doon sila pupunta pag afterlife, yes. diba? Pero anong meron doon? Anong mga nangyayari doon? Correct. Sa akin kasi may uga factor yung sunod-sunod na namatay. Yun nga, kaya sabi ko kanina, diba, nagulat sila. Kasi usually nasanay tayo dun sa previous Encantadia, pa isa-isa lang eh. Tapos ito naman, sa isang episode, sunod-sunod naman sila. So may uga factor. Pero I think, sinadya talaga yon para at least ma-engage. Yes. Kumbaga sa isang publicity, negative or positive, it's still publicity. And people are talking about it. So may question lang ako, no? Ano namang masasabi nyo dun sa death ni Cassandra? Kasi yung character ni Cassandra, alam naman natin na inabangan din talaga to 2016 pa lang, no? So, ang bilis nung pagkamatay niya, ng character niya doon. Ano naman ang take or masasabi mo? Feeling mo ba, like, totoo ba to? Or illusion? Or paniginip? Pero gusto ko kung sagutin yung tanong mo ng tanong, bakit sa'yo on your end? Bakit? Puksaan! Ayaw mo? Parang kino-question mo yung pagkamatay niya. Puksaan na magkaibang henerasyon. Go! Hindi, ito lang naman yun kung bakit ko natanong. Kasi merong mga haka-haka. Gusto ko yung nagtanong ako, tapos ako rin yung sumagot. Hindi, para you will be the voice of these fans. So, yun nga, kasi may mga nabasa akong haka-haka na possible na hindi papatay si Cassandra. Dahil hindi daw siya kinuha ng mga retre. Like, hindi yun pinakita. And yung last line niya rin, kung nung bago siya mamatay, sinabi niya na parang hindi siya papayag na mapasakamay ni Mitena ang Encantadia. Kaya ako natanong. Okay. Tapos yung... Sorry na. Hindi. Kasi may sinabi ka rin kanina because yun nga si Cassandra ay galing sa... Ang dami niyang pinanggalingan, Yes, diba? sa buhok ni Lira, sa abo ni Amihan, at sa dugo ni Cassiopeia. Correct. Alam mo, litong-lito ko dyan. Diba? Pinapa-explain ko yan sa kapatid ko. Sabi ko, paano yan? Yung kamag-anak, paano mo siya i-identify? Anak ni ano, apo ni ano. Diba? Ang gulo. Parang sinasabi kasi ni... ano pangalan mo? Hello? I think... Yana. Hindi, parang sinasabi kasi ni Ali na parang pinanggalingan niya ay mga powerful fairies, Encantadias, Sangres. Tapos biglang natalo siya ng ganun-ganun na lang. Sa akin kasi, it's a show. So, meron talaga siyang kapupuntahan. Ako, kunwari lang nga dyan, pwede kong i-justify na ang lakas kasi ni Mitena, di ba, pinagtulungan nga siya ni Danaya at ni Perena, hindi siya makaya. Parang gano'n na lang, ha? Okay. Akala natin, nung sa trailer, pinakita, nung tinamaan si Cassiopeia ng dart dito, patay na siya, hindi naman pala siya patay. So, tama. posible, kasi it's a fantasy. So, ang daming pwedeng mangyari. So, maybe, yung mga tanong na to, na tinatanong natin, as we watch the show, masasagot din. Along the way. Oo, tama. Correct. I think yun naman talaga ang purpose ng creative. Correct. And malay mo, si Hara Cassandra ang ano. Tama, Hara Cassandra? Yes, diba? yes. Ang magtutuloy ng kwento at magbubukas ng mundo ng Devas. Ay, Di mo gusto ko kaya. yung may Devas na doon. Di mo kaya. Alam mo kung nakikinig si Miss Suzette dito, mukhang makakakuha siya ng inspiration dyan sa sinabi. Diba? Kasi pwede eh. Pwede. Tama. O sige na, I think palitan mo na lang. Ako na si Maggie. Ikaw na lang. Hindi, ikaw Sino na. papalitan ko? Si Hara Cassandra o si Mother Si Suzette? Mother Suzette. Ikaw na lang. Total naman magaling kang bumuo ng story. Wow, ang galing. Tapos? Tapos na. Okay, diretso naman tayo sa... Siyempre, 2 weeks in. Yan pa lang yung ating... syempre, yun pa lang yung
inaangkalhan natin sa inintay nating Encantadia. So far, kanino ba kayo pinaka-nag-root na character? Sino yung pinaka-paborito nyo? Sorry kasi sa akin, heartbreak talaga siya. Kasi amihan talaga ako eh. So, Halata naman naka-blue kasi. actually, Ikaw din eh. Sorry naman. Hindi kasi yung isang nakita kong nag-post na pinost niya yung video clip ni amihan na sinundo si Ibrahim. Sabi talaga ng fan, ayan, si Kylie, si amihan. Ang dakilang extra. So parang masakit siya, pero matatawa ka kasi nga, di ba dahil dun sa 2016, may nangyari at pinatay siya. So ngayon yung pasulpot-sulpot na lang, parang yung mga amihan fans, they want more of her. So sa akin, yun nga, kahit alam ko na hindi na siya yung kasama ng mga buhay, pero ako talaga na-excite ako every time na nakikita ko si amihan, kahit yung mga pasulpot-sulpot niya na appearances sa series. Kayo, sino? Ako naman, amihan fan din talaga ako. Pero parang, I think na-accept ko na parang hindi na siya babalik sa Eka talaga. Ba't ka nag-blue? Kasi, hindi naman ibig sabihin kasi na-accept mo na. Parang, Di para i-explain mo tapos. check lang, ngayon. Pero ang weird. Kasi, like, galit ako kay Pereno talaga noong 2016. I hate her. Pero ngayon, ngayong 2025, like, na-amaze ako sa growth niya, ng character niya. Like, nung sa 2016 kasi, tinalikuran niya ang Lireo. Pero ngayon, siya yung isa sa mga talagang tumitindig para sa Lireo. Kaya, yeah, I like her. Parang na-excite ako sa kung ano pa yung pwede niyang gawin for Enka. Correct. Ikaw, Kim. Alam mo, na hindi ako nakatutok doon sa 2016, pero na dadaan-daanan ko. Yung karakter ni Perena, kahit may mga puot siya, may mga galit siya nung mga nakaraan, binuhat niya rin talaga yung Encantadia. Totoo. Aminin na natin, 'di ba? Binuhat niya yung Encantadia, and siya yung isa sa dahilan kung bakit naging interesting din yung mundo at yung kwento, 'di ba? And nakakatuwa na makita siya ngayon na binubuhat niya pa rin yung storya, and isa na siya sa talagang sumasalag sa mga panibagong kalaban. Wow, panibagong kalaban. And alam mo, ito rin sa Encantadia Chronicles, ang isang paborito ko talaga, si Kera Metena talaga. Si Kera. At nakikita ko na, sabihin na natin, meron tayong bagong henerasyon ng mga sangre. Pero, yung magiging storya ng Encantadia ngayon is something na magro-root ka sa kontrabida. Parang mala-maleficent yung atake. Mala-bida kontrabida, ganon. Actually, sabi rin ng source ko, you have to watch out for Metena, yung build-up ng character. Sa akin personally, for now, after 2 weeks of airing, buwisit ako kay Metena, pero ang galing talaga ni Rian. Correct. Exciting. Oo, exciting. Na-excite ako sa kanya na actually yung billing nga ng 4 na bida, tumatapat si Metena. Diba? So alam mo na, isa siya sa mga focused characters ng TV series na to, si Metena. Oo. May pinanggagalingan. Correct, oo. Ang ano ko lang talaga kay Rian Ramos, nakakapagod yung acting niya. Lagi siyang galit. Yung ganun niya. Ginaya. Laging, parang... Pasigaw. Laging nakasigaw. Laging Parang ang sakit nun, pero napagtagumpayan naman niya. And nagiging, nakaka-contribute ng maayos at maganda doon sa character niya bilang Kera Metena. Excited na ako actually magkaroon ng costume bilang Metena. One of these days. Ay. Wow, abangan namin yan, Kim. I'll just add to that kasi ako yung dumalo sa press con. Yes. So, yung mga sacrifices nila like si Rian, sinabi niya na yung voice niya, di ba, ang hirap kasi pailalim. So, but she has to be scary kasi I think it's part of the character. Alam mo na yung, ang bigat daw pala talaga ng costume niya. Tapos, yung pag winawagayway yung sword, yung tinatamaan siya ng mga thorns. So, alam mo yung parang hirap na hirap daw talaga siya. But she was able to pull it off kasi nagustuhan niya yung character. Ako naman, parang contrary dun sa sinabi mo, sir, na busit ka sa kanya. Ako,
pity, more on awa yung nararamdaman ko sa character niya. Lalo na nung yung sa scene na binuklat ni Imaw yung book, I forgot yung pangalan ng book. But yung Akash. book, Akashi? Something, Akashi? oo. Or basta yun. Na parang nung kunento niya yung backstory ni Metena, parang more on, kaya pala siya naging ganun dahil ganun yung pinanggalingan Ang lalim, niya. no? So tama ka, Kim, yung observation mo Diba? na binibuild up niya. So for PT talaga. Oo, And maiintindihan mo rin kung saan siya nanggagaling oo. talaga. Actually, silang lahat, kahit si Perena, na, yun nga, sabi mo kanina, di ba, you are rooting for Perena, yun, nakikita mo talaga yung character build-up ng mga cast today. So nakikita mo talaga na may lalim, hindi lang before na kontrabida ka, bida ka, hindi eh. Parang they are really digging deeper sa mga characters na to. True. Na which is realistic naman talaga, di ba? Ayun, kaya naman, so far, itong 2 weeks na napanood natin, for me, yung storyline niya, very exciting, very aabangan mo talaga kung ano yung mga True. mangyayari pa. Hindi lang sa storya, kundi sa bawat karakter, at kung ano pa yung mga mundo na hindi pa natin na-explore sa Na-unveil. ngayon. Diba? Chill. Exciting! Tapos, add ko lang dyan kung paano ka-invested yung mga fans. Kung nababasa niyo yung mga fans na nagkakaroon sila ng sarili nilang theory kung ano yung itatakbo ng storya. Yung isang naging popular na theory niya, yung feeling niya, itong mga nangyayaring to, parang vision lang o Panaginip ni Cassiopeia. Na parang yung sa Twilight, yung may nangyari, tas later on, yung hindi pala siya nangyayari, vision pa lang siya. So, hindi ko alam kung totoo yun, pero alam mo yun, ganun ka-invested yung mga fans about Encantadia Chronicles. Ganun Diba? kalikot Nakakatuwa. ang kanilang mga isip. Tama. May isa pa akong theory na nabasa. Ay, meron din siya. Baka ikaw yun, Hindi ko ha? papakabog. Competitive! Go. Ayun nga, parang ang nabasa ko, yung character ni Mika Salamanca dito, si Anaka, parang siya talaga yung parang root ng all evil dito. Parang, kasi if I'm not mistaken, yung eksena dito is papatayin ni Rian, supposedly, yung tagabantay dun sa somewhere, kung saan man yun. Saan? And then, Sa Miniave? yung cave na pinasok nila, nung kasama niya si Ether, Ah, diba? yun. Yung eksena na yun na may pinatay sila para makuha Yung sa na leeg? yung kanyang, Scepter. Okay. kanya, parang, ang sabi ng isang netizen, parang it doesn't make sense na kung yung someone na papatay na yun is someone powerful, bakit nameless siya? So parang ang tinutukoy nila dito is yung pendant, diba? Doon nakakulong si Mika, si Anaka nung una. Possible na patibong yun para makuha niya yung loob ni Metena at siya ang gumabay dun para yun siya ang maghasik. Yun ang sinasabi. Pero So, parang we're not minamanipulate yes, ni ganon. Anaka. Na parang ano siya, low-key. Nagtatago siya na siya talaga ang totoong kontrabida. Parang Ang masasabi ko, anak ka. Sabagat siya, anak ka rin. Anak ka rin. Grabe ka na, anak ka. Pero exciting. Natawa ako kasi, syempre, from PBB. Ay, ayan na, ayan na. Correct. Pero itong taping na to, tapos na kasi siya. Oo nga daw, balita natin, natapos na talaga. Natapos na siyang i-shoot and kaya din ang tagal, di ba, Kuya Burns? Kasi talagang tinabaho nila yung mga special effects. Exactly, yun ang matagal. Alam mo, i-share ko lang kasi I don't think lahat ay nakakaalam Oo. nito kasi nung press con, na-interview natin si Miss Suzette, ang sabi niya na isa sa mga, parang ito na tinapos nila mainly because of the special effects, yung post-production kasi matagal. And at the same time, kasi nabanggit niya na parang may pagka-curse yung Encantadia in the sense na yung 2005 and 2016, kasi nabuntis nung 2005 si Don Zilveta. So hindi pa dapat mamamatay yung character niya. Kailangan niya mamatay. So yun, so nabago yun. Tapos nung 2016, alam naman natin na yung kay Kylie din. Kaya Correct. napatay yung character niya as Amihans because she got pregnant. Pregnant So, kay Aljur. Oo. Si Aljur talaga ang kalaban dito. Charas! So yun, so this time, parang sinasabi niya na walang mabubuntis kasi nga tapos na yung serye na kumbaga natapos na yung taping. Okay. Gets. Sinilyado na nila, kumbaga. Sinadadiyo. Oo, sinigurado na ni Mother Suzette. Correct. Pero ito, bago ko pumunta sa last question,
Actually, nakalimutan ko yun. Kaya mo yan, kaya mo. Sige, may 30 seconds ka para Okay, maalala. Bago ko pumunta sa last question, di ba meron kayong favorite character? Maliban doon, meron ba kayong character naman na excited kayo na mas ma-explore pa yung storya niya? Sino yon? Ladies first. Ako? Kasi gusto niya na magsalita. Ako si Dea. Kasi Oh! actually curious ako kung paano siya magiging tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Knowing na galing siya sa mga Mini Abe, di ba? Yes. Ako din. Yun, so curious ako kung paano mag-unfold ang kanyang story. Sa'yo na rin, sa'yo, Kim. Yun, actually siya yung ano ko, sagot ko doon. Actually, ako rin. Si Dea. 3 points for Dea. Kasi nga, di ba, kahit naman nung mga nirelease nilang materials, ang sabi, surprise nga daw yung kay Dea. Hindi ko alam kung bakit, pero yun pa lang, alam mo na may deeper explanation. Kasi nga nung bata siya, ito sinabi rin sa Press social con. media, Social media. kaya nag-gets ko rin. Alam mo na, the netizens are really paying attention kasi nagtanong doon yung batang Dea, sabi niya, bakit hindi ako pwedeng maging, bakit hindi daw siya pwedeng turuan na makipaglaban? Tapos yung isang character doon, sabi niya, bakit daw yung sister niya, which is si Shuvi. Si Vishdita. Oo, yung maliit. Ang sagot ng isang character, kasi si Vishdita galing sa dugo ng mga mandirigma. So, something. So, yung mga netizens, they're coming up with explanation na, baka tama, pwede ring mali, pero alam mo na may underlying explanation. So, yun ang gusto ko, yung paano i-reveal kung ano yung character ni Dea dito. Kung paano siya mapupunta doon sa in-expect natin kapupuntahan niya. Ang sa akin lang, worth it sana yung journey niya bago siya makapunta doon. Kasi alam mo naman, yung mga netizens natin at mga superfans, medyo, harsh sila, lalo na kapag hindi na-satisfy yung expectations nila. Exactly. Diba? Tama kay Kim. Lalo na kung kunyari, ma-reveal, tapos kunyari, ang eksena, ganun lang. Sasabihin nila, ganun lang pala. Diba? Alam Or mo kulang. naman. Oo, kasi may expectations sila, yung taas ng expectations. Oo eh. Yun din yung, parang ano siya, double-edged sword. Kasi nga, Encantadia to. So, at taas ng expectations. And, kailangan nilang mag-deliver ng malaki, mataas, pero hindi mo naman masasatisfy lahat ng audience mo. Totoo. Tama. And with that, pupunta na ako sa aking last question. Kala ko yun ang last question. Hindi pa. Meron pa pala, meron pa. Last 34 questions. Hindi, eto na. Gawin mo ng 37. Pero ito, kanina pa nga natin nababanggit na 2 weeks pa lang yung napapanood natin and running yung 3rd week. With that, so much anticipation and excitement sa mga napanood na natin, kung kayo ba, marirecommend nyo ba siya sa mga non-superfans, mga casual viewers lang, na abangan? And ano yung mabibigay nyong reason bakit nila kailangan panoorin ang Encantadia? Wow! Kunyari, cast kayo, gano'n. Bakit kailangan abangan ng Encantadia? Gano'n. Promote. Ipapromote nyo lang. Tapos may mga butterfly dito. Editor, lagyan mo ng mga butterfly. Kukunin na. Sino kukunin? Grabe naman kayo. Ikaw pala, bilang superfan ka ni Amihan. Para daw magkasama kayo sa Deva. Alam ko, maiiyak ka na nga kanina eh. Hindi, kasi ayoko munang sumugat kasi pag-iisipan ko pa siya ito. Pero parang kasi nakakaloka naman yung questions mo. Parang 4 agad in one Apat go. ba yun? Parang I Enumerate think, mo. sige, unahin muna natin kung marirecommend ko ba siya na panoorin ng mga non-super fan. Yes, kasi it's different from yung mga typical kabet stories na napapanood natin. And parang it brings you to a different world. So it gives you a different perspective, a different take sa mga pinapanood natin on TV. So, yun. Ano pa ba yung second? Yun na nga, marirecommend mo ba? Ano ba yan? Ang dami naman kasi hindi ko na-memorize. Parang Ano sorry yung naman. reason na sagot mo na? Yes. Yan mo na. Wala yun. Tapusin na natin. Ayan, basta ma-recommend ko siya. Di Go. na maalala yung next question. Kasi dapat ikaw may maalala. Kasi ang Go. dami, pero hindi ko na-memorize. Oh.
Ang hirap kasi ng tanong kung, alam mo kasi iba-iba kasi tayo ng interest. True. Kasi sa akin ako, sure ako sa akin na alam ko na panonoorin ko siya kasi nga, fan ako ng mga nauna. So, kung i-recommend ko siya, why not? Kasi, di ba, hindi naman lagi we come up with a fantasy. True. Pero GMA kasi, nakilala siya sa paggawa ng mga fantasy. So, sa akin, na-excite ako and maiintindihan ako ng mga fellow fans na ganito rin yung hanap kasi kanya-kanyang interest eh. So, kung gusto mo lang i-criticize o gusto mong maaliw, panoorin mo siya. Pero parang ang hirap sa akin na sabihin na, ay, panoorin mo to kasi alam ko naman na iba-iba yung interest ng tao. Pero yun nga, masaya ako na pinag-uusapan siya tapos yung mga fans, parang na-engage sila to talk about this, whether they're happy or not. Pero nakakapag-isip sila and that to me is a good thing. Correct. The fact na meron silang mga say, 'di ba? Ibig sabihin engage and into it sila, invested sila. Ako naman, I would recommend na panoorin siya. Ako coming from a perspective ng hindi super fan. Curious ako. Lalo na kay Adamus. Charas! Ayun pala. Ayun pala. Kung anong mayari sa kanyang brilyante. I-recommend ko siya, hindi lang dahil sa story kundi dahil, yun nga, parang related din dun sa sinabi mo, bihira lang tayo magkaroon ng ganitong kalaking fantaserye na lakas loob na binibigay ng GMA. Totoo. And yung effort na lang ng production, parang yun yung gusto kong yung as a viewer and as someone na alam kung ano yung hirap ng production. 'Di ba? Parang gusto kong ibalik din sa kanila na ito pinaghirapan nila yung ganitong content para mapanood natin. So parang for me, to give back, my way of giving back is panoorin and sabihin sa mga tao or na mga hindi super fan, mga casual viewers na bigyan nyo ng chance. Totoo. Panoorin nyo kasi baka malay nyo maging super fan din pala kayo. Tapos mag-usap na tayo ng mga enchan. Enchan. Kala mo Kim, I will add to that kasi nung pumunta nga tayo ng press con, sinabi nung apat na while they were doing this, nagkakaroon sila mismo ng mga issues, internal battles na for example na worth it pa ba to? Am I doing it right? Kasi 'di ba pag ginagawa mo siya, wala namang special effects So sila mismo nagkakaroon ng struggles pero in the end they were able to pull it off kasi nga yung focus nila na to deliver it. So naging emotional sila. So ang ganda lang ng sinabi mo na why not give it a chance para at least alam mo yun yung pinaghirapan nga nila to na pag narinig mo, lagi naman nilang sinasabi na pinaghirapan namin to. Pero nung nakausap ko sila, when they said it parang it really came from their heart na, kasi nga may mga mental, emotional struggles So parang yun pa lang, narinig ko first hand, parang sa akin, nakikita mo lang, it's a show, pero pinaghirapan talaga nila, as in, pinaghirapan. Yun yung nagets ko from what they said. Correct. Tsaka, kailan pa ba tayo magkakaroon ng isang ganito kalaking project ulit na makipapanood mo sa free TV? Kailan pa ulit, di ba? After 10 years ulit. After 10 years ulit, di ba? Parang, ang laki nitong proyekto na to para palampasin. Sayang naman. Bigyan natin ng chance. Agree. Wala ka naman Wala si na, Chika. te. Okay na yun. Naubusan na siya Okay ng na yun. chika. Ayan, ang exciting ng ating mga napag-usapan. Malaman. At for sure, ang ating mga viewers ay nagko-compose na rin ng kanilang mga comments and ng kanilang mga critics. Alam nyo, ilabas nyo yan dyan sa ating comment section at babasahin natin yan. True. Malay nyo, meron kayong mga nakita na hindi namin nakita. Mga True. komento. Mapama ka doon. Hindi, sabi ko true. May mga komento kayo, may mga theories kayo na hindi namin nabanggit na gusto nyo i-share sa amin. Gusto namin yung mabasa bilang nakaabang din kami sa Encantadia. At guys, 2 weeks pa lang tayo at mahaba-haba pa tong Encantadia at sabay-sabay natin siyang panoorin. Sabay-sabay tayong mag-share ng mga opinion at mga gusto nating mga mangyari. Diba? Yeah. Oo. Sabi ni Bianca, until November pa siya. So, Oh my God! Oo nga pala, until November!
So oo. matagal pa siya. Mahaba-habang paglalakbay pa ito. Yes. Kaya naman, I hope na talagang mag-comment kayo dyan at mag-share kayo ng inyong mga sentiments dahil malay nyo, masundan ng ating next podcast na kung saan pag-uusapan ulit natin ng mga panibago pang episode ng Encantadia. Correct. Ayan. And with that, guys, we're inviting you to please follow us on our social media pages at Pep Alerts on X and Instagram. We're also now on Reddit at Pep Alerts, pep.ph on Facebook, and please subscribe to our YouTube channel at Pep TV. Thank you! I love it, Aliana. And of course, Thank you. pwede rin nila tayong i-follow kung gusto nilang tayong i-follow. Kayo, bala kayo. Kung ayaw nyo, edit, don't. Oo, okay lang naman, di ba? Go, Kuya Burns. Ikaw muna. You can follow me on my Instagram account at @WittyBurns. Me naman at _Ali-Kali. Ako naman, kalat na kalat ako sa Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Just search my name, Kim Manalo. That's KHYM Manalo. Ayun lamang po, Pepsters. At magkita-kita tayo sa susunod na special episode ng Pep Live!